Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Philippine Azkals football team, kumpiyansang maduduplika ang panalo kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Efren Bata Reyes-led Team Asia, nagpahayag ng kahandaan 8 araw bago ang showdown kontra Western squad sa inaugural Kings Cup. British boxer Amir Khan, umaasang mahihirang bilang farewell opponent ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao. Point guard L.A. Tenorio at power forward Mark Pingris, kapwa ikinatuwa ang pagkakasama nila sa 17-man Gilas Pilipinas training pool. New Orleans Pelicans, tinuldukan na ang kanilang 0-6 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Point guard Mario Chalmers, magsusuot na ng Memphis Grizzlies jersey sa kanyang susunod na pagtapak sa NBA hardcourt. At undefeated UFC Women's Bantamweight Champion Ronda Rousey, overwhelming favorite sa title defense kontra former World Women's Boxing Champion Holly Holm. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa football, nangako ang Philippine Azkals na ibubuhos ang lahat sa rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers bukas ng gabi. Ito ay upang mapanatiling buhay ang kanilang asam na makarating sa third round ng qualifying tournament. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Itinuturing na must-win ng Philippine Azkals football team ang rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers bukas. Ayon kay National Coach Thomas Duli, importanteng maduplika nila ang panalo kontra Yemen noong nakaraang Hunyo upang mapanatiling buhay ang kanilang pag-asa na umabante sa third round ng qualifying tournament. Galing sa masaklap na 2-0 loss sa kamay ng host Bahrain noong isang buwan, si midfielder Stefan Schrock ang naitalagang team captain ng Philippine Azkals, habang si Roland Muller naman ang magsisilbing starting goalkeeper ng team. Ito'y matapos sa matawagan ng 2 yellow cards si former skipper Phil Younghusband sa matchup kontra Bahrain at magtamo naman ang injury sa team practice si regular goalie Neil Etheridge. For me personally, every game is a must-win game. For me personally, this is just like bigger because if we win, then we're still alive. Against Yemen, I think we just have to play our game. That means we have to play wide. We have to make the field big. We have to play 2-3 touches, let the ball do the work. This is something that we need to do. We have great players who can hold the ball. We have great players who can keep the ball in a possession. So technical good team. So if we play like this, then I think then we can win the games. Samantala, aminado naman si Yemen National Coach Amin Ali Al-Sunai na mabigat na kalaban ng Philippine 11. As I said, before, we respect the Philippines team. Philippine team show, good performance. They show good performance. They are disciplined players. In the match, they are, a lot of progress in the team. We can see, this period. This is what we don't know. We cannot, say what's going to happen. We are going to do our best, during the match. Our players, as I said, most of them they are young, but they are promising players. Nasa ikatlong pwesto sa Group H, sasagupain ng Philippine Azkals ang Yemen sa Rizal Memorial Football Pitch bukas ang alas 8 ng gabi. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa international basketball, naisumiti na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang lahat ng requirements para sa kanilang asam na makuha ang hosting rights ng isa sa 3 FIBA wildcard tournaments sa Hulyo ng susunod na taon. May report si Senior Correspondent Dennis Principe.
Tiwala ang sisamahang basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios na makukuha ng Pilipinas ang hosting rights sa isa sa 3 Olympic qualifying tournament sa susunod na taon. Ayon kay Barrios, malaking bagay para sa Pilipinas ang patuloy na pag-unlad ng Philippine basketball hindi lamang sa paglalaro, ngunit maging sa pagiging aktibo nito sa hosting ng mga FIBA-sanctioned events. Bukod sa FIBA Asia Championships noong 2013, ang Pilipinas din na magiging host ng FIBA 3x3 World Tour sa 2017. Confident sa more than 50-50 tayo without being cocky or sounding overconfident. Palagay ko naman maganda yung ating chances this time. Hangad ng Pilipinas na makuha ang isa sa 3 hosting rights ng Olympic qualifier na magdedetermina naman ang huling 3 slots ng basketball competitions sa 2016 Rio Olympics. Hahatiin sa 3 grupo ang 18 bansa at ang kampyon sa bawat grupo ang uusad sa quadrennial meet. We should expect, halimbawa tayo, ang kagrupo natin, meron tayong kagrupong European team, may kagrupo tayong America's team, whether South or America, and then either Africa and or Oceania. No, iisa lang naman yung Oceania, yung New Zealand. Ang FIBA Olympic Qualifying Tournament ay gaganapin mula July 5 hanggang 11 sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapwa ikinatuwa naman ng national team mainstays L.A. Tenorio at Mark Pingris ang muling pagkakasama nila sa 17-man Gilas Pilipinas training pool. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Kapwa aminado sina point guard L.A. Tenorio at power forward Mark Pingris na malakas ang Gilas Pilipinas training pool na hawak ngayon ni national coach Todd Baldwin. Ayon kina Tenorio at Pingris, malalakas, maliliksi, may talento at height ang mga players na kasama nila sa 17-man training pool na binuo ni Baldwin para sa kampanya sa FIBA Olympic qualifiers sa Hulyo ng susunod na taon. Good problem sa coaching staff, di ba? Maraming pagpipilian. Hindi katulad dati, naghahanap tayo ng bigs kung saan tayo kukuha. Pero ngayon, nandyan na sila. So, kaya, again, kahit sino ilagay mo dyan, talagang kahit nakapikit ang coaching staff dyan pagpili, I think it's a very competitive lineup na bubuin sa history ng Gilas. May mga bata rin tayo ngayon like Terence, no? So nag-combine na ngayon malalaki, mga rookie, may mga shooter. So mas alam kong gagaan yung trabaho ni Coach Tab, pero nasa amin player din yun kung paano namin talaga pupursigin sa practice, kung gaano namin bibigay 100% namin sa practice, kung gaano namin siya irerespeto, kung ano yung pinapagawa niya sa amin katulad nung ginawa namin nung 3.0. Nagpasalamat rin sina Tenorio at Pingris sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng national coaching staff. I'm happy, I'm here. I'm happy, I'm with them. Naging part ako dito. Kung hindi man ako mapasama sa final lineup, I'm here to learn sa kanila. Madala ko yun in the future. Kaya naman ako ng mga experience ko sa national team, yun naman din ang kinukuha ko. To learn sa mga experience kong mga teammates or mga kalaban. Kailangan dito sa Gilas na to, kailangan hindi lang talento kasi. Kailangan nandyan yung puso mo maglalaro ka. Kailangan ibigay mo lahat yun. Sinabi rin ni Coach kanina na alam pong marami kami. So, kailangan i-compete mo, kailangan ibigay mo 100% mo kung ikaw yung karapat-dapat dito. Para sa akin, 100% kailangan ibigay mo yung puso mo talaga Kahit na minsan, yung sacrifice, nandyan na yan Kahit na may masakit sa'yo, kailangan mo maglaro, ganun. Sina Tenorio at Pingris ay kapwa makailang beses nang nagsuot ng Gilas Pilipinas uniform sa mga nakalipas na international tournaments. Para sa PTV Sports, Arden Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, sa kapapasok lamang po na balita, wagi po ang talk and text tropang texters kontra Meralco Bolts sa first game ng PBA doubleheader ngayong hapon, 105-91.
Samantala, itataya ng league leader Rain or Shine Elasto Painters ang kanilang unbeaten slate sa matchup kontra Global Port Batang Pier sa elimination round ng season opening All-Filipino Conference sa Biyernes. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Umaasa ang Rain or Shine Elasto Painters na mapapanatili nila ang malinis na kartada sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Ayon kay Head Coach Yek Yao, kinakailangang mapigilan nila ang atake ng mga point guards ng kanilang next assignment na Global Port Batang Pier upang mapalawig sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa season opening tournament. Pagka nakadepensa ka ng maayos kay Mio, kay Pringen, kay Joseph Yo, kay Sumang, yung mga yun, yung mga guardia nila. No? If the defense holds out and it does not break down under the pressure of the attack of these talented point guards, then mananalo kami. Inamin rin ni Yao na isa sa mga pinaghahandaan ng kanyang mga players ay ang pagharap sa dating teammate na si shooting guard Jonathan Boyluan. We're professionals. At the end of the day, we have to do everything for our team to win. Kahit na dati namin kasama, kahit na mahal namin yung mga yan, dahil matagal kami magkakasama, kailangan pa rin mangibabaw pa rin yung interest ng team na maipanalo namin. Ang matchup ng Rain or Shine at Global Port ay itinakda sa Biyernes ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig City. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa Collegiate League, umaasa ang league leader Far Eastern University Tamaraos na matutuldukan na nila ang isang dekadang title drought sa UAAP Men's Basketball Wars ngayong season. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Walang balak na magpakakampante sa kanilang huling dalawang asignatura sa elimination round ng UAAP Men's Basketball Competitions ngayong season, ang league leader Far Eastern University Tamaraos. Ito'y kahit pa nakasiguro na sila ng twice-to-beat incentive sa Final Four. Ayon kay head coach Lash Racela, umaasa siya na matutuldukan na nila ang 10-year title drought sa UAAP ngayong season matapos na yumukod sila sa eventual champion National University Bulldogs sa finals noong isang taon. Yes, actually yun nga ginagamit din naman na as a motivation ng team yung pagkatalo namin last year. And hopefully we get different results this year. To win every game. So yun pa rin naman yung goal, it doesn't change. So paghahanda namin. Samantala, patuloy na hinahasa naman ng Tamaraos ang kanilang team chemistry bilang preparasyon para sa playoffs. Yun naman din ang gusto namin. And we always emphasize on continuous improvement. Ang huling dalawang asignatura ng FEU Tamaraos sa eliminations ay kontra NU Bulldogs sa Sabado at De La Salle Green Archers sa susunod na Miyerkules. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Lipat tayo sa billiards, kapanapanabik na mga aksyon ng inaasahang masasaksihan ng mga fans sa pagsikad ng inaugural Kings Cup sa Resorts World Hotel and Casino sa Pasay City sa susunod na Huwebes. Sa pamumuno ni Billiards Hall of Famer Efren Bata Reyes, sasargo para sa Team Asia sa 3-day event ang kapwa Pinoy ni si Francisco Django Bustamante at ang magkapatid na Ko Ping Yi at Ko Ping Chung ng Taiwan. Katapat ang western side ni Mika Immonen ng Finland, Shane Van Boning ng Amerika, Darren Appleton ng England at Albin Ujan ng Austria. Kabuang 14 na World Championships at 10 US Open titles na ang nakolekta ng 8 competing pool masters. Kaya't masasabing sila ang pinakamagagaling na bilyarista ngayon sa buong mundo. May format na singles, doubles, triples at quadruples. Ang mga aksyon sa Kings Cup ay magsisimula sa Nobyembre 19 at magwawakas sa Nobyembre 21. Sa boxing, umaasa si British boxer Amir Khan na siya ang mahihirang bilang farewell opponent ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Ito'y kahit para sa stable siya ni American boxing promoter Al Heyman, ang pinakamahigpit na karibal ni top-ranked founder Bob Arum,
Kamakailan lamang ay sumang-ayon na si Can sa lahat ng mga demands ng kampo ni Pacquiao. Kaya't hinihintay na lamang niya ang mag-anunsyo ng susunod na kalaban ng 36-year-old Sarangani Fighting Pride. Bukod kay Can, nasa radar rin ng Team Pacquiao sina WBO welterweight champion Timothy Bradley at WBO light welterweight titleist Terence Crawford na parehong hawak naman ni Arum. Sa Abril ng susunod na taon, inaasahang magsasagawa ng farewell fight si Pacquiao bago niya ibuhos ang atensyon sa kanyang kampanya para sa pagkasenador sa Pilipinas ng national election sa Mayo. Sa boxing pa rin, nagrehistro naman ang ikalawang sunod na panalo sa ilalim ng patnubay ni American boxing manager Cameron Duncan si undefeated super bantamweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. Ito'y matapos na dominahin niya si Detroit, Michigan native Greg Coverson Jr. sa kanilang 6-round encounter sa Wichita, Kansas. Sa pamamagitan ng body shots ay ilang beses na napaatras ni Peñalosa sa laban si Coverson. Dahilan para ibigay sa kanya ng mga judges na ang magkakaparehong 60-54 shutout victory. Nauna rito, nagtala naman ng 4th round unanimous decision win ang 24-year-old Cebu City Pride sa laban kontra sa isa pang American fighter na si Stephon McIntyre noong isang buwan. Samantala, sa darating na linggo ay sasabak na naman sa isa pang 6-round bout sa Norfolk, Virginia, si Peñalosa. Sa martial arts, nakatakdang lumipad patungong Indonesia bukas ang 8-man Philippine Wushu team. Ito ay upang magpartisipa sa World Wushu Championships na magsisimula sa Biyernes at magwawakas sa Miyerkules. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyari. Kumpiyansa ang 8-man Philippine Wushu team na maganda ang ipapakita nila sa paparating na World Championship sa Jakarta, Indonesia. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na kanilang pinagdaanan sa mga nakalipas sa buwan. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nangako sina veteran internationalist Clemente Tabugara at Francisco Solis na ibubuhos ang lahat sa Indonesian meet, lalo pat dito nakasalalay ang katuparan ng kanilang pangarap na makakuha ng pwesto sa Sanda World Cup sa susunod na taon. Hindi po natin sigurado kasi marami po kami sa kategory ngayong World Championship. Hindi po natin masasabi kung papasok ako sa finals. Kaya ibigay po namin lahat. Sana po makapasok po kami lahat sa finals para makalaro po ng World Cup. Confidence na ako kasi sa sobrang tagal ko na rin, 4 years na rin ako, na parang marami na rin experience. Parang alam ko na kung paano gumamit ng distance, gumamit ng score. Parang sa pagkabitirano na bigay best namin yung makaya namin, makamedal kami para sa bayan. Sa panig naman ng dalawang bagitong miyembro ng national team, nagawa na nila ang lahat sa ensayo upang matiyak na magiging memorable ang kanilang debut sa World Championships. Sa akin lang yung hard training na binigay sa akin ni Coach, yung expect ko lang is bigay ko lang yung best ko. Nakakita nitong sports na to, hindi naman po mangarap kasi dati nangarap lang din po ako. Ngayon, nandun lang po ako sa bahay-bahay lang nag-aaral. Gusto ko talagang pumasok ng sports pero ngayon nandito na po ako. Mali yung sa akin lang po, ipilitin ko po na makakuha at makasungkit ng gold medal para at least hindi ko man po sigurado. Basta makakuha lang po ng medal, okay na po sa akin. Bukod kina Tabugara, Solis, Mandal at Bakdayan, magwawagayway rin ang bandila ng Pilipinas sa November 13 to 18 event. Sina Sanda athlete Divine Wally, Taolu specialist Cariza Christian, Thornton Kini Lou Sayan at John Zenth Gaho. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Na ang kanilang 0-6 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball.
Nakapasok na sa winning column sa regular season ng National Basketball Association o NBA ang New Orleans Pelicans. Ito'y matapos na dominahin nila ang visiting team na Dallas Mavericks 120-105 kanina upang tuldukan ang kanilang 0-6 losing start ngayong season. Si reserve slotman Ryan Anderson ang top performer para sa Pelicans sa kanyang total output na 25 points at 11 rebounds. Habang si power forward Dirk Nowitzki naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Mavericks sa kanyang team-high 18 markers. Rumatsyada ang Pelicans ng 18-0 run sa kalagitnaan ng second quarter upang hawakan nila ang 58-40 halftime lead. At mula dito ay hindi na bumaba sa double-digit ang bentahe ng team at hindi naman nakatapos ng laro si Pelicans power forward Anthony Davis na nagtamo ng bruised right hip sa second period. Ang susunod na mga katapat ng New Orleans Pelicans ay ang Atlanta Hawks bukas. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Memphis Grizzlies jersey na ang isusuot ni point guard Mario Chalmers sa kanyang susunod na pagtapak sa NBA hardcourt. Ito ay matapos na ma-acquire siya ng kupunan mula sa Miami Heat sa isang 4-player trade kanina. Nag-average ng 8.8 points at 3.8 assists sa paglalaro ng 7 seasons para sa Heat. Si Chalmers ay inaasahang magsisilbing backup para kay Grizzlies starting point guard Mike Conley. Sa tennis, muling umakyat sa ikalawang pwesto sa ATP ranking si British star Andy Murray. Ito'y sa bisa ng kanyang runner-up finish sa Paris Masters nitong weekend kung saan yumukod siya kay current world number 1 Novak Djokovic ng Serbia sa finals. Dumaustos naman sa ikatlong pwesto si Swiss master Roger Federer habang ang kanyang compatriot na si Stanislas Wawrinka ay nanatili naman sa 4th spot. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ni Murray ay ang season-ending ATP World Tour Finals sa susunod na linggo bago siya humataw para sa British squad sa finals ng Davis Cup kontra Belgium sa huling bahagi ng buwan. Sa football, determinado si winger Memphis Depay na makakuha ng pwesto sa starting unit ng Manchester United. Ito ay matapos na mag-struggle siya sa kanyang unang 8 appearances para sa koponan ngayong season. Sa katunayan, maging ang slot ng 21-year-old booter sa Team Netherlands ay nanganganib na mawala dahil kine-question ni head coach Danny Blind ang kanyang work ethic. Pero dahil hindi siya sanay manatili sa bench, nangako si Depay na gagawin ang lahat sa training ground para makabalik siya sa competitive form. Sa cycling, mananatili ang World Tour license na Team Astana para sa susunod na season. Ito ay matapos na ma-meet nila ang annual registration criteria na itinakda ng International Cycling Union or UCI. Nasangkot sa doping scandal ang ilan sa mga siklista ng Team Astana noong isang taon, kaya't isinailalim sila sa probation ngayong season. Pero dahil na-improve ang structure ng Kazakh government-funded outfit, binigyan sila ng karampatang pumidal sa 3 cycling Grand Tour sa susunod na season, kabilang narito ang pinaka-prestigyosong Tour de France. At sa mixed martial arts, itinuturing na overwhelming favorite sa title defense kontra former World Women's Boxing Champion Holly Holm si reigning UFC Women's Bantamweight Champion Ronda Rousey. Ito'y dahil na rin sa kanyang unblemished record na 12 wins with 3 by knockouts and 9 via submissions. Sa katunayan, sa pinakahuling odds betting ay lumalagay na 18-1 favorite si Rousey kontra Holm, 4 na araw bago ang kanilang title showdown sa Etihad Stadium sa Melbourne, Australia. Sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam sa organizer ng Shimano Bike Event sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. I'm sure marami po sa inyo nagpaplano na magbakasyon ngayong darating na weekend dahil alam naman po natin na may darating na APEC Leader Summit meeting at naging holiday na nga po, no? Dineklara ng holiday yung from November 17 hanggang November 20. Kaya naman bibigyan po namin kayo ng idea ngayong gabi dahil meron tayong makakasamang special guest. I'm sure kilala nyo na siya kasi last Monday lang ay nakasama na natin siya. Siya po ang magsisilbi na ride director ng gaganapin po na Shimano biking event o Shimano
Gran Fondo. Yeah, Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac. Ayan, ngayong buwan po ito gaganapin. I-welcome po natin muli dito sa PTV Sports ngayong gabi. Live si Sir Rick Rodriguez. Magandang gabi, Sir Rick. Welcome back. Good evening, sir. Magandang gabi po sa ating mga kababayan na nanonood dyan sa kanilang mga bahay. Sa PTV Sports, magandang gabi po at maraming salamat muli. I'm here again, as you say. We were here last Monday and I'm here again. Maraming salamat po. Oo, medyo nabulol ako doon, sir, kasi medyo mahaba po yung pangalan, ano? Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac. What do you mean by Gran Fondo, sir? Para sa mga hindi lang din nakakaalam. Actually, ano po yan, nakakatuwa po yan, no? When we adopted this name na Gran Fondo, it's Italian word po yan, eh. Meaning it's a grand ride, no? Grand ride. It's a grand ride or it's a grand race. But this time, the Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac, it's a ride. It's not a race, but it's a challenge. There's a challenge for everyone if they want to challenge themselves. Kaya nga po ang sinasabi namin, you can ride beyond your limits. So linawin na po natin, cycling event po ito, no? Biking event, at hindi po siya isang race, kundi ride lang siya, fun ride. Yes, it's a fun ride, but at the same time, as we said, you can challenge yourself, no, na to ride beyond your limits. And yung buong pamilya actually pwede nyo pong madala dito. The whole family. Seldom you can see an event that you can bring the whole family, no? Especially nowadays that the mothers and the sons, nung nauso yung mga triathlon, the duathlons, and the running and the biking, normally yung mommy at saka daddy lang po yung pinapanood natin. But this time, for Shimano, ang gusto ho ng ating mga sponsors sa pangunguna ng Shimano is to bring the whole family. So it's gonna be a family gathering. It's going to be a family affair. So thousands of people, we are expecting thousands of people to participate in this event. Thousands of people. Saan po gaganapin nito at ilang kilometro po ba ang tatahakin ng ating mga riders dyan sa fun ride na yan? This will happen on November 28, that Saturday. Ang start po niyan is yung sa SM City Tarlac. So sa Tarlac pa pala? Tarlac po ito. Okay. At so far, ang mga kasali po dito, we even have visitors from Japan, from Singapore, and as far as Hawaii, no? Yung mga kaibigan natin sa Philippine-Hawaii Cycling Association, darating sila rito para makasama po natin dito sa Shimano Gran Fondo. So, ang sinasabi po natin dito, it will start in SM City Tarlac and will finish in Monasterio de Tarlac. Sabi nyo nga po kanina na nagkukwentuhan tayo, you'd been here in this place. Ayun, yun na nga. You've seen this place. So, there lies the challenge for everyone. Yung last 5-kilometer climb ng Monasterio de Tarlac, everybody will be challenged. Alam niyo po ba mga kaibigan na yung Monasterio de Tarlac kasi parang bundok siya. Tapos doon sa bundok na yon, merong ano tawag dito, yung retreat, parang retreat house, Sir Rick, And then, yung daan po kasi papunta dito sa Monasterio de Tarlac, talagang matarik. Matarik yung pagkaangat niya. So talagang lahat ng mga bikers dito matcha-challenge. Kasi ako nga naglakad lang ako, pero napagod din yung legs ko. So ito, what more kung magbibisikleta ka, pero fun ride naman ito. So hindi naman kailangan i-pressure yung sarili na makipag-unahan, di ba, sir? Pero I'm sure, dahil ngayon lang nakapanood yung iba, may extension pa ba ito? May sa registration, paano ba sila makakasali dito, sir? Tama po kayo, no? The registration is still open. There are a lot of requests and numerous requests that we received just today. Supposed to be ngayon po yung araw ng end ng registration. So ngayon dapat ang deadline. But we decided to extend it until the November 15. So for those people who still want to join and want to register, you may visit our Facebook account or our website now. It's up already, Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac, para makita po nyo doon kung saan kayo pwedeng mag-rehistro sa ating mga partners bike stores. Siyempre sa 7-Eleven na rin through online, no? Mababanggit ko na rin po kanina ang tanong nyo. There will be 2 distance in Shimano Gran Fondo. We call the Gran Fondo 73.8 kilometers. 73.8? And the Media Fondo 53.4 kilometers. So yung mga bagito po o yung mga baguhan, they can join the 53.4 kilometer. Okay. Pero yung gusto talaga ng ma-challenge, na gusto ng mahabang ride, they can register and join the 73.8 kilometers. Now, what is at stake for everyone who joins here? For everyone who joins here, everybody will be given the event shirt. Okay. And then when you cross the finish line, you will be given the finisher's medal. Wow. It's a beautiful finisher's medal. And then we are also awarding the best time. Kasi ito po, although ride siya,
pero nagbibigay kami, naka-time siya. Pagdating ng finish line, titingnan pa rin namin yung bawat category. Kasi may mga categorization po tayo, no? From road bike to mountain bike and other bicycles. Meaning, hindi lang po yung road bike ang pwedeng sumali, hindi lang yung mountain bike. Pwede rin po yung fixies, pwede rin yung folding bikes, pwede rin yung fat bikes. At meron din tayong categorization for both men and women. We will also be awarding the youngest participant and the most senior participant. Wow, pati senior pala pwedeng sumali. Yung age po ba, yung age limit natin, yung gap, ika nga, from what range? Ang range po natin is from 21 below, and then 20 below, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, and 51 above. For women naman po, they were categorized into two, 35 below and 36 above. Yun po yung categorization, both the road, the mountain bike, and the others. And then, from the Gran Fondo and from the Media Fondo. Kung susumahin po natin yung awards natin, it's about 103 awards, all in all. But what is at stake for everyone here is we have a lot of bicycles to be raffled and given away during the event. Napakarami pong bike. Kaya everybody will get excited, no? For a minimum donations. We call it donations, not participation fee. Kasi meron po tayong beneficiary ito. Unang-unang beneficiary natin is the Monasterio de Tarlac. Okay. Kasi may pinapagawa po tayong isang cathedral doon sa taas ng bundok. Kaya nga po napunta na kayo doon. But the main feature actually of Monasterio de Tarlac is a relic of the original cross is there. Totoo yun, sir. Nandun po siya. And for those who will be joining this event, after the event, magkakaroon po ng pilgrimage. For those who want to join us in the pilgrimage, and there will be a mass for everyone after the event. At saka may photo opportunity pa po sila. Kasi kung makikita niyo po doon, para kayo nasa Rio de Janeiro sa Brazil. Tama po kayo, kasi, because diba, of the recent Christ. Yes, may malaking rebulto po ni Cristo doon sa Monasterio de Tarlac. Sir, since nabanggit niyo naman po na meron kayong mga prizes to be given away, and of course, may lalagyan niyo po ng time doon. Who knows, baka mamaya ma-discover pa po kayo, no? Tama po, tama po. It's a challenge for everyone, okay. No? Ang maganda po kasing ginawa natin, compare it from the ride, no? Na from the start hanggang finish, ride lang talaga siya. Ito po hindi. We will bring them up outside of the city limits of Tarlac. Okay. Bring them to the next town in Capas, Tarlac. Pagdating po namin sa Camp O'Donnell sa likod, wherein everybody is free, bibitawan namin sila. So we will give chance to those riders who want to test their limits to ride on beyond their limits. But for those who just want a normal fun ride, okay lang po. Another feature of this ride is there will be 3 hydration area along the route. So, yung pong iba nagtatanong, sa ating mga kababayan nagtatanong, meron bang mga tubig available and everything? Lahat po ng mga kailangan nyo. There will be 6 ambulance on the race. May naka-standby. May mga marshals po tayo. Everything will be there, no? Lahat po ng safety accounts. And for those, may mga sasakyan po, no? From here to Tarlac, malapit lang yan. It's about 1.5 hours from Tarlac. Actually, ang mga participants po natin so far, there will be coming from La Union, Baguio, Zambales, as far as Lucena. As nasabi ko nga po, there will be 6 participants coming from Hawaii. Wow, from Hawaii pa. And I think ito Monasterio de Tarlac, kung di po nagkakamali, sakop siya ng Barangay San Jose, no? Ng town po ng San Jose. Town ng San Jose, yan, sa Tarlac. And of course, sir, sa mga nagtatanong, though you call it donations, pero how much po ba yung registration fee po natin? Murang-mura po. For every 500 donation, you will get an event shirt. 500 pesos. 500 pesos po yung event participation natin. Meron po kayong matatanggap na event shirt. Meron din po kayong matatanggap na finisher's medal. And there will be hot meal that will await everyone in the finish line and at the start line. The waters will be flowing and we don't have a problem. What time po sila dapat nandoon sa venue? Sa SM City Tarlac? SM City Tarlac po is the start. Alas 5 po ng umaga magbubukas yung booth para sa distribution ng ating mga race, ng mga event kit. And then at exactly 6:30, mag-uumpisa po yung ride. Kumbaga, nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Tama yan. So sir, invite niyo na po sila para sa mga gustong humabol, sa mga gustong mag-enjoy ngayong darating nga po na November 28, no? So it's a Saturday. Yan. So invite niyo na po sila, sir. Yan. Muli po, inimbitahan namin kayo this coming November 28. Kung wala rin lang po kayong mapapasyalan, please consider this event, Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac. It's first time it happening in the Philippines, and
Shimano Japan and Shimano Singapore are very well much involved. Plus, of course, all their partners here in the Philippines and all our sponsors. Di na ho natin babanggitin yan, but napakarami ho nila. I'd like to take this opportunity to thank all of you para po sa mga kababayan na hindi pa nagre-rehistro. You have until November 15 to register, and please come join us. Bring the whole family with you and enjoy this weekend cycling for the Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac. November 28, Saturday, SM City Tarlac hanggang Monasterio de Tarlac. Maraming salamat po. And of course, just to clarify things, yung sinabi natin kaninang APEC, tapos na yung APEC neto. Ibig ko sabihin, kung sino yung mga wala namang lakad ngayong weekend, mag-register na lang. Yan, sa darating na November 15, ang deadline po ng registration para nga po dito sa napakalaki at napakasayang event na ito. So once again, thanks for visiting PTV Sports, Sir Rick Rodriguez. Maraming salamat po. Maraming salamat po. It's a pleasure na lagi nyo kami inimbita rito. Kayo rin po, inimbita namin, PTV Sports, alam naman po natin pagdating sa sports. And actually, hahabol ko po ito, no? Shimano Gran Fondo is one of the programs that the Federation, the Phil Cycling is putting in, no? Kasama po to sa programa ng Federation, ng Phil Cycling, sa pumumuno ng ating buting Congressman Abraham Tolentino, Bambol Tolentino. Kasama po ito sa programa doon sa Cycling for All. Itong Shimano Gran Fondo Monasterio de Tarlac. Kaya nga po, from here, sabi nyo nga kanina, maaring makadiscover tayo ng mga susunod na siklista na pwede nating ipanlaban at represent yung Pilipinas sa ibang bansa. Okay, November 28, 2015, araw po yan ng Sabado. Maraming salamat ulit, Sir Rick Rodriguez. And of course, sa pagbabalik po natin ng inyong paboritong iSports segment, dito lamang yan sa PTV Sports. Sa ating question of the day, kaya bang duplikahin ng Philippine Azkals ang panalo kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Yun. O, sa mga wala pong gagawin naman, wala naman po kayong balak magbakasyon, magpa-register na lang po kayo ngayong weekend. Exactly. Challenge kita doon. Oo nga, no? November 28. Ayun. So, linawin ulit hindi po during APEC yon. After APEC na yon. Kasi APEC natin is November 17 to 20 yung holiday Ayun. So, yung mga wala lang gagawin, magpa-register. Hanggang November 15. Oo, magandang bonding yan kasi pwede kahit kids. Oo nga, kahit kids. Sa family. Oo. Ito po, ang ating paboritong segment po ninyo tuwing gabi. Of course, hindi po mawawala ang iSports segment at ito ang ating question of the day. Kaya bang duplikahin ng Philippine Azkals ang panalo kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan, I'm sure yung iba sa inyo nakatutok ngayon sa PBA, pero yung mga nakatutok sa atin ngayon, yan, mag-comment na po kayo sa ating question of the day. Kasi ang score pala ngayon dito sa PBA ay 44-all. Yes. Yan, laban po ng Blackwater Elite at saka ng San Miguel Beermen. Kung matatandaan mo, Meg, nahirapan ng SMB talaga sa Blackwater. Blackwater. Sabi nga ni Coach Leo Austria, 2 beses silang tinalo ng Blackwater. Second conference at saka third conference last season. So parang panahon nilang makabawi ngayon. Okay. Sige, basa nga muna tayo ng mga comments natin. Usapang football po tayo ngayon. From John Libranda, you don't want to be overconfident on facing a team you have once beaten. Lady Luck sometimes smiles on the other side no matter how well you perform. Okay, galing dito kay JMR Black Mamba, better try again next time na lang. From Jackson Acera, oo naman po, kaya na Azkals yan, basta dapat on target ang strikers ng team. Pakibati naman po si Miss Joy Aguilar, Myla at sa lahat ng kapwa namin Hinebra fans sa buong mundo. At hello po sa crush ko na si Ika Ramos, balang araw, magiging crush mo din ako. Wow! Nice! Yan ang that's the spirit, di ba? From Maria Rosette El Camel, sa Remo, oo naman, galing kaya ng Azkals. Sila pa, ang galing kaya nila. Hashtag Philippine Azkals, hashtag aw-aw-aw, kasi aso nga naman. From Sibuta at Zamboanga del Norte po pala. Hi po pala sa ROS fans. Hello po sa inyo lahat dyan. Sa Zamboanga del Norte, maayong gabi. From Jeruel Estacio,
Kaya po yan, basta may depensa at opensa. Tsaka presence of mind lang. Mapapanalo ulit nila yan laban nila. Hope ng mga step up and mga strikers ng Philippine Oscars. Miss Meg Ganda, may request lang po ako. Ano yun? Ano daw? Pwede po ba akong makahingi ng jersey ni James Yap? Ayaw nga si kaya Jerian. kay Mark Pingeris. Oh, ayan. All here. Oo, si Arian. Si Arian, nakausap niya si Mark Pingeris. Oo. Yan. Try po natin. Oo. Umakot ng mga jersey. At saka Mark, kung nanonood ka man yan, yung fan mo si Jerwell Estacio ay nangihingi ng iyong jersey. Tsaka si James Yap. Okay, galing kay Jeffrey Manuel. Sa tingin ko, kaya naman nila kumpiyansa ang Azkals dahil minsan na nilang tinalo ang Yemen. Huwag lang silang magpabaya dahil alam naman natin mag-a-adjust ng Yemen para hindi na maulit ang pagkatalo sa Azkals. Tanong ko lang po, kasali po ba si former CSB Blazers star player Jonathan Gray sa any local league ngayon? Ano pong liga at anong team niya po? Salamat mga idol, Haji, Meg at Dennis. Sige, anuin natin yan, alamin natin yan. Salamat sa iyo, Jeffrey Manuel. Ian Ojeda, oo naman, kayang-kaya ng Azkals. Pabati po sa lahat ng Star Hotshots fans. At hi po sa'yo, Ate Meg. Hi, Ian. Jonil Nicolas, tsaka na din po sa Team Spec V. Pabate, okay? Hello po. Mary Grace Coaching, of course, kaya ng Azkals yan. Go for the win. Pabati po sa Policarpio family and Nicolas family. At kay Carissa Angelica Bautista Talastas, advance happy birthday sa'yo. More power po, PTV Sports. Salamat po. Miss Rosette El Camel Saremo. Oo naman, galing kaya ng Azkals. Sila pa ang galing kaya nila. Hashtag Phil Azkals. Ano mo na to? Nabasa mo na ba to? Yes. Si ano muna tayo? Jonil Nicolas. Oo, pabati po sa pinsan ko si Aldrin Fernando. Birthday po niya. At Masato Fernando Narahara. Sana manalo sa circuit race sa Carmona, Cavite. Yan, hello po sa inyong lahat dyan. Si Jason Rubio muna tayo. Parang nakita ko siya kanina. Jason Rubio. Yan. Sabi niya, oo naman, basta galingan lang nila at teamwork para mapanalo ng Azkals. Idol Haji at Ate Meg, totoo ba na yun Sol Mercado to RR Garcia? At kailan po laban ng BGSM? Okay, bati po nanay ko na si Maria Rubio at apo ko na si Akisha Chloe Taquiso. At pamangkin ko na si Ashley Nicole Rubio. Salamat po. Well, wala naman tayo nababalita ang ganyan, no? Mga trades sa ngayon, medyo tahimik pa. Oo, so far wala pa. No? Basta ganito lang yan. Kapag official, at saka kapag na-release na, na-announce na, doon po natin na ibabalita. Yan. Pero basta standby lang kayo, okay? At saka kay Neil John Nicolas, kaya naman po, lalo nagbalik na si Stefan Schrock. Sana po ma-update nyo din po yung gaganapin na motorsport sa Carmona, Cavite na IRGP9. At good luck din po sa tito ko na si Masato Fernando na lumaban sa Indonesia bilang isa sa Yamaha Team Philippines. Hashtag we love you PTV Sports. Salamat po. Salamat sa inyo lahat. Vince 4, tingin ko kaya. Pakibati anak ko, Miss Meg, sina Venice at Christian. Meron akong nabasa dito. Ano yun? Ayan, no? Galing kay Francis Bonifacio Francisco. Anong sabi ni Francis? Magandang gabi, PTV Sports. Magandang gabi din. Ito may tanong siya sabi ni Francis, Miss Meg, wala tayong props. Oo nga, wala. Miss Meg, yes? Tissue ka daw ba? Ako? Tissue? Sabi ni Francis to hindi sa akin galing to Bakit? Kasi daw, all I want tissue. Nako, Francis. Sige. Boom! Boom daw. Boom. Ayun, kasi all I want tissue. Para sa akin, Gagamitin ko yun, Francis, Ayan, Francis, sikat na yung pick-up line mo ngayon, Para sa akin. Pwede na itong ilagay sa Lagay saan? Sa mga pick-up line. Parang mali yung delivery ko Tissue ka ba? Para sa akin, naman, Phil Azkals, yan, buo ang loob, basta focus lang, kayang-kaya yan. Pabati naman po, mahal kong girlfriend! Ayan tayo Mahal kong girlfriend na si Donna Gawala. At binabati ko rin ang Alaska Aces family. Hashtag Alaska Boy. Donna, Si Francis, Sige, salamat, Francis. Thank you very much. Dimitrix Rubio, kayang-kaya yan. Huwag lang Kampante. Ayan, galing kay Villanueva Umandap Roel. Kaya yan, basta suporta at dasalang sa atin, sa kanila puso, konsentrasyon at determinasyon ang kailangan. Hi po sa'yo, Miss Pretty Mike, isang kaway lang. At kay Sir Haji Bay, yes.
Bay talaga. Kaya talaga ako lagi pagka tinatawag akong Bay eh. Parang di naman nakakarapat dapat. Bern Mendoza, sabi niya, yeah man, kaya yan. Wag lang kumpiyansa, dasal, practice at suporta ng mga kababayan natin ang kailangan ng Azkals. Afol Samaniego, hindi. Yan, hindi daw. First time yon na may naghindi Galing kay Omar Acebo, oo naman, parang pagkaing yema lang yan sa Azkals. Hashtag PTV Sports all the way. Thank you. Sebastian Abadis, kaya yan dahil sa opensa ng team, walang problema. Sa depensa lang naman ang mga may pagkukulang, lalo na sa past few games ng team. Babati ang ate ko na si Monique. Lagi akong nag-aabang, mabasa ang mga comments ko sa programa nyo. Ayan, at least nabasa natin. Okay, kaya gumagano kasi feeling ko nakatabing yung ano ko eh. Feeling ko nakatabing yung... Hindi yan, hindi nakita yan. Galing kay Jeric Franz Reyes Zulueta, kayang-kaya ng Philippine Azkals. With the best of them, complete and strong lineup, it's up to Pinoy Booters. Hashtag puso, hashtag laban, hashtag Azkals. From JMR Black Mamba. Better try again next time na lang. Galing kay Moliver Orena. Last na pala to, no? Tama kaya? Of course, kayang-kaya pa ng Azkals yan. Lalo na ngayon, healthy ang mga players ng Azkals. And nanalo na sila sa Yemen, kaya they can win it again. Hi, gandang Meg, sexy mo talaga. Pabati po, Orena family. More power, PTV Sports. Always your supporter, Adja. Salamat, Moliver. Yes. Orena family? Orena, yes. Happy watching po. Last na lang dyan. Baka may isa ka pa dyan. From... wait lang. Yan si Sebastian. Nabasa ko na yan. Okay. From John Neil Nicolas, sabi niya, tsaka na din po sa Team Spec B Pabati. Alright, at dahil inabot na naman po tayo ng oras mga kaibigan, yan, nakikita niyo naman, 7:59 na po. Pasalamatan muna natin ang ating, walang kakupas-kupas na sponsors. Yan, salamat po sa Sweet and Fit. Kaya lagi po kaming healthy ni Meg. Yes. Dahil 3 teaspoons po ng sugar ang katumbas ng bawat sachet ng Sweet and Fit pwedeng gamitin sa tea, juice, cereals, at syempre sa cakes, pastries. Kaya ano pang hinihintay nyo? Available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. And of course, hindi rin po mawawala ang... Biopack. Ayan, para po sa mga nananakitang kasukasuan, yung paa po ninyo, yung katawan po ninyo. Naku, gumamit na po ng Biopatch Forest Sap Powder dahil nire-relieve po niyan ang inyong mga stress sa katawan. Yes. At dahil dyan, Meg, ang iyong mga pasasalamat. Maraming salamat sa View Blends, House of Silhouettes, Mr. Amis Sumang na Amazing Playground, Miss Surdy Friend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, Print Couture. Yan, happy birthday muna sa mga high school teachers ko, si Sir Rene Boy Rojas. Ayan, birthday niya kahapon, tsaka si Mr. Stewart Hamak. Yan, happy birthday po sa inyong dalawa, belated. And kay Sir Melchor Magallanes. Of course, kay Sir Mon Nunez ng News Division na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat, Sir. Sa mga students dyan niya sa Trinity University of Asia, si Renzo, Denzel, Ian, Patricia, and Jean. At pinapabati naman ni Julius Disambaron ang kanyang girlfriend na si Cassie. At pabati daw ng happy anniversary ang National Bureau of Investigation. Yan, thanks daw sa reward ni Julius at saka ni Rhea. Ay, award pala, reward. Uy, wow, may reward si Rhea. Oo, may award silang dalawa. Maraming salamat po. Sports Radio family, thank you very much for always supporting us. And of course, salamat po sa mga nabitin. Pasensya na po kayo. May bukas pa naman. Oo naman. Yan, maraming salamat po. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Roseanne. To Miss Aiza, I love you. Sa De Los Santos family, dyan po sa Nangkasa, Marikina City. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pansamantala ko po si Haji Caaminio. Meg Siozo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.